Isang magandang araw po, Pinnacle Village. I'm Marlene, one of the pastors here at Pinnacle Village. Isa hong kagalakan na makasama ho kayo sa araw po na ito. Atin pong pagpapatuloy ang atin hong talakayin na ating pinamagatang The Upside Down Kingdom at atin hong susuriin po ngayon muli ang mga paalala ni Jesucristo sa kanya hong Sermon on the Mount. The past few weeks, we were reminded of what Jesus was trying to point out, which is the revelation of what's inside the heart and not just mere following of religion or the law. Pinaalala nga ho sa atin ni John MacArthur sa isa hong napakaganda hong summary o pagbubuod po ng kahalagahan po ng Sermon on the Mount. Sinabi po niya, this sermon was directed primarily to the Jewish audience on the hillside, specifically towards the Pharisees and teachers of the law. They had invented their own religious system based on dead works, self-effort, and human achievement. And because they followed these man-made and low-standard laws, they thought they were already righteous before God. Dito ho natin makikita na hinarap po ng mga turong ito ni Jesus ang limitasyon ng katuwiran ng tao upang maging tuwid sa harap ng Diyos at pinakita po niya ang tunay na pangangailangan ng tao ng isang tagapagligtas. Isinalamin din po ng mga turo ni Jesus ang pagkakaiba po ng nagkukunwaring puso ng tao at ang tunay na dalisay na puso. The Sermon on the Mount is reminding us na the conduct of life in the kingdom, not just in our relationship with God, but it has also shown us the past weeks how we should relate to the people around us. Kaya pag pinagpatuloy ho natin ang Mateo 38, Mateo 5:38 hanggang 42 ang ating talata po sa araw po na ito, basahin po natin. Narinig din niyong sinabi mata sa mata at ngipin sa ngipin, ngunit sinabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti sa masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo sa kanya ang kaliwa. Kung isakdal ka ni numan upang makuha ang iyong damit, ibigay mo ito sa kanya pati ang iyong balabal. Kung pilitin ka ng isang kawal na pasanin ang mga dala ng 1 milya, pasanin mo iyon ng 2 milya. Bigyan mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghiram sa iyo. Friends, as we go through this verse, it's also important to look back to what was mentioned last Sunday. Maaaring ang realidad po natin ay ito po tayo. We are the recipient of the broken vows. Tayo ho ang nakatanggap ng mga panunumpang hindi ho nagkatotoo. Tayo ho'y nasaktan. Tayo po ay nagawa ng pagkakamali. At marami po siguro na yun ang katanungan sa ating puso. Pwede ba ako maghiganti? Pwede ba ako manlaban? Pwede ba ako maghanap ng hustisya? Pwede ko bang i-let go na lang ito? Ano ba ang pamamaraan ng Panginoon sa mga panahong katulad nito? Kaya't pag binasa ho natin ang Mateo 5:38 at 42, isang mga grupo ng salitang pinanimulan ng Panginoong Hesus, mata sa mata, at ngipin sa ngipin. Pag tinignan po natin ang lumang tipan at ang konteksto po ng mga nakikinig kay Jesus nung panahon pong iyon, yan po ang isang prinsipyong naintindihan po nila dahil ito po'y ibinigay po sa kanila upang magbigay katarungan at hustisya sa kanila pong bayan. It is a principle that follows the punishment for crime and wrongdoing must be equal to its offense. In other words, justice is served to the wrong that was done wrong. Sa batas po, ang tawag ho doon ay law of retaliation, lex talionis, or described as, maybe for some of us, we know this, the law of tit for tat. Una hong narinig ang mga salitang ito sa lumang tipan. Basahin lang po natin ng mabilisan. Exodo 21, 23 hanggang 25. Ngunit kung may iba pang pinsalang tinamo ang babae, paparusahan ang nakasakit. Buhay din ang kabayaran sa buhay, mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa, sunog sa sunog, sugat sa sugat, at galos sa galos. Levitico 24:19-20, ang makapinsala sa kapwa ay pipinsalain din, tulad ng kanyang ginawa. Baling buto sa baling buto, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kung ano ang ginawa niya, gayon din ang gagawin sa kanya. Deuteronomio 19:21, huwag kayong maawa sa ganitong uri ng tao, kahit anong inutang iyon din ang kabayaran, buhay sa buhay, mata sa mata, ngipin sa ngipin,
kamay sa kamay, paa sa paa. Pag binabasa ho ang mga talatang ito, tila napakabigat at sa ibang mga salita, it sounds too barbaric. But you see friends, even when we look at our time today, kung ang kapanahunan po natin ang lente sa mga talatang ito, maaring ang atin hong interpretasyon at ang atin hong kaunawaan ng mga salitang ito ay ganito po. Kapag sinuntok ka, suntukin mo rin. Kapag tinulak ka, aba, itulak mo rin yan pabalik. Pag kinat ka niyan sa EDSA, ikat mo rin. Kapag binash ka sa social media, aba, malamang i-report user mo na yan. At pag ininsulto ka, malamang sa malamang, ang gusto mong gawin ay ibalik sa kanya ang lahat ng sinabi niyang masakit tungkol sa iyo. Bakit ho ito ang naging interpretasyon? Dahil yan ho ang realidad na gusto hong ayusin ng Panginoong Hesukristo. Ang naging interpretasyon at naging aplikasyon ng batas na ito sa buhay ng mga Israelita sa Bagong Tipan. Because John Mark Comer is true when he puts it this way, friends, we all have a bit of John Wick in us. Para ho sa ating mga Pilipino, we all have a bit of lavender fields in us. Ngunit ang konteksto po talaga ng mga salitang ito, at yun ho ang gustong diinan ng Panginoong Hesukristo, ay hindi po applicable o hindi po siya karapat-dapat para sa pang-araw-araw nating buhay. The context of this is based on a case being judged before a civil authority. Its context was to be held in a court of law with a judge presiding over the matter. Ginamit po ang prinsipyong ito para magkaroon ho ng equality at pagbibigay ho ng pantay na hustisya sa miyembro po ng pamayanan. Basahin po natin si Brevard Childs sa kanya hong isinulat na The Book of Exodus, a Critical and Theological Commentary. The effect was to provide protection to members of inferior social standing and provide equality before the law from acts of physical violence. The wealthy could no longer escape the punishment of their crime by simply paying a fine. Ang prinsipyo po ng eye for eye and tooth for tooth ay hindi para ibigay lamang ang karapatan ng mga tao o bigyang karapatan silang ilagay ang batas sa kanilang mga kamay. Ang tunay na disenyo at dahilan kung ba't po may ganito pong batas ay para magkaroon ho ng pantay na kaparusahan alinsunod sa maling ginawa po ng isang tao. Kinailangan po ng hustisya sa gitna o sa harap ng korte at hindi lang ho sa kamay ng sinuman. Friends, the law of retaliation was meant to be a guiding principle for lawgivers and not just for ordinary people. It should be an equal to the wrong done and not more. Prinsipyo na tutulong upang maging pantay din ang pagbibigay ng kaparusahan sa maling nagawa. Bakit naging mali ang interpretasyon ng mga nakikinig sa panahon noon ng Panginoong Hesukristo? Bakit naging mali din ang interpretasyon ng marami sa atin sa kapanahunan ngayon? Ang dahilan, the reason why we have that lavender field and that John Wick in us is because as human beings, we are sinful in our nature. When we get hurt, our natural tendency is not just to strike back, but to strike back even harder. Sinaktan mo ko humanda ka. Sasaktan din kita ng mas matindi. Sa mga salita nga ho, ni Sharon Cuneta para sa ating mga nanay at mga tatay, di po ba? Dadating ang panahon, luluhod din ang mga tala. Kaya ang prinsipyo po ng eye for eye and tooth for tooth ay hindi po para gumanti, kundi para pigilan ang paghihiganti at magkaroon ng tuwid at pantay na kabayaran sa pagkakamali. William Barclay writes this, an explanation of this law. Its original aim was definitely the limitation of vengeance. In the very earliest days, the vendetta and blood feud were characteristics of tribal society. If a man of one tribe injured a man of another tribe, then at once all the members of the tribe of the injured men
were out to take vengeance on all the members of the tribe of a man who committed the injury. And the vengeance desired was nothing less than death. This law deliberately limits vengeance. It lays it down that only the man who committed the injury must be punished, and his punishment be no more than the equivalent of the injury he has inflicted and the damage he has done. Sin against its historical setting, this is not a savage law, but a law of mercy. Ito'y naging paalala ni Jesus sa mga Pariseo at ang mga nakikinig na Hudyo dahil tila ang prinsipyo pong ito nung panahon po ni Jesus ay ginamit nila sa kanilang pang-araw-araw. Ginamit na dahilan para bigyang katwiran ang kanilang paghihiganti sa kapwa. The law of retribution is not meant to be used for personal use. As Charles Swindoll said it beautifully, this law was not intended to govern personal, everyday relationships between family members, friends, and neighbors. Yet many were applying this principle in a tit-for-tat, this-for-that style of vigilante justice. Such an interpretation left no room for grace and mercy, forgiveness and forbearance. Jesus knew human nature. He knew that if all individuals felt it was their legal obligation to retaliate against every little wrong, it would lead to an escalation of aggression and a breakdown of society. Kaya sa atin hong pagbalik sa talatang ito, mahalagang maalala po natin ang sinabi ni Jesus. Hindi po niya gampaning pagwalang bahala o pagwalang bisa ang mga batas. Kanya po itong ibinabahagi upang patuloy ho niyang masakatuparan ang tunay na puso ng mga batas na ito. Friends, in the eye for eye and tooth for tooth, Jesus separated the responsibility of a higher power of courts, government, and God Himself to give justice where justice is due and our own responsibility as followers of Christ to love one another. Sa daigdig po na ito na puno ng korupsyon, kawalan ng katarungan, at karahasan, ipinapaalala po ni Jesus na ang ugat ng lahat ng ito ay nagmumula sa puso ng tao at kung paano siya makitungo sa kanyang kapwa. At ang solusyon ay magmumula rin sa kanyang puso at kung paano niya mamahalin ang kanyang kapwa. When evil is done to us, friends, we change the world out there by first changing the inner world and the immediate world around us. As followers of Christ, we turn back to what it means to be a light and salt of the world. Kahit gusto na hong lumabas ni John Wick o ni Lavender Fields at ilagay ang batas sa ating mga kamay, ang paalala ho ni Jesus, baliktarin ho natin ang ating tugon. Kaya sa araw po na ito, sa pag-uusap ho ng ating mga pastor, 3 bagay ho ang gusto ho naming ibahagi sa atin base ho sa mga talatang atin hong binasa. 3 bagay na maaring tumulong ho sa atin, how do we reverse vengeance? Ang una po, surrender the right to get even. Isuko ang karapatang gumanti. Balikan muna natin muli ang talata, basahin ho natin sa Tagalog, Mateo 5:39. Ngunit sinabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti sa masamang tao. Sa English po, in the ERV version, but I tell you, do not fight back against someone who wants to do harm to you. In the Message version, here is what I propose. Do not hit back at all. Marami ho siguro nagtatanong, ang ibig sabihin ba ay pinapasawalang bahala ng Diyos ang kasamaan? When Jesus said, do not resist an evil person, ay hindi po ba dapat ipagtanggol ang sarili? Hindi po yan ang sinabi ng Panginoon. Hindi po niya sinabing ibaliwala natin ang kasamaan. Hindi po niya sinabing maging manhid tayo sa kasamaan. In fact, when you look at the life of Jesus Christ, Jesus resisted evil all throughout Scripture. Nakita ho natin yan ng maraming beses sa kanyang ministeryo. Hindi ho niya pinagbabawal ang self-defense. Sabi nga ho ng isang aral, kahit ho ang mga disipulo ay may dala pa hong mga, sa Tagalog siguro ay balisong o mga sword
sa kanilang paglalakbay dahil kailangan ho nilang magkaroon ho ng proteksyon sa kanilang mga sarili dahil ang kaaway po ay maaring umatake kailanman. But let's try to look at the Greek word that was used in this scripture. The Greek word antisthenia, or the word resist, means that we are to engage in retaliation. So when Jesus said, do not resist, he meant that do not engage in retaliation. N.T. Wright summarizes it this way. The word resist, almost a technical term for revolutionary resistance of a specifically military variety, taken in this sense, the command draws out the implication of a good deal of the sermon so far. The way forward for Israel is not the way of violent resistance, but the different, oblique way of creative, non-violent resistance. In the own version of N.T. Wright, he tried to put it this way: do not use violence to resist evil. Hindi ho kayang solusyonan ng karahasan ang karahasan. No one puts out the fire by adding fuel to a flame. What Jesus was trying to say is to break the cycle of violence, break the cycle of hatred, and break the cycle of revenge. Jesus is presenting a higher and a more creative way of resisting evil with good. Paalala ho sa atin nung nagsimula po tayo sa araling ito, bilang mga mananampalatayang nabubuhay sa kaharian ng Diyos, tayo po'y tinawag bilang maging ilaw ng daigdig. Ngunit tinawag din ho tayo bilang mga asin to stop moral decay, to be restorers and peacemakers. Friends, we're not called to burn bridges, but we're called to build bridges to win lives. Ang ganda ho ng naging paalala ni R.T. Kendall patungkol ho dito. Why then are we told not to resist an individual who is evil and wants to harm us? The fact is, whereas we cannot compromise with Satan, we can sometimes win over that evil person. When we do win over him, he will look back on the time when he was so cruel and we were so gentle, and he will say to us, you were great in those days. The rule of thumb is this: always treat enemies in such a manner that you should win them over, and they will salute you and applaud your Christ-like behavior in those tense and difficult times. When we look at history, a lot of our leaders and prominent figures, mga paalala po ng buhay po nila na hindi po sagot ang karahasan. Ang ilan po dito sa kasaysayan ay sila Nelson Mandela, sila Cesar Chavez, Larry Itliong, mga kasama ho natin sa ibang bansa na kilala niyo ho siya. At syempre ho, ang isang kwento ay si Dr. Martin Luther King Jr. Ipinaalala po niya ito: the non-violent approach does not immediately change the heart of the oppressor. It first does something to the hearts and the souls of those committed to it. It gives them new self-respect. It calls up resources of strength and courage they did not know they had. Friends, in a world where we give so much importance to our own rights, fighting for our own rights, Jesus was reminding us of our responsibility as His followers. Kawikaan 20:22, huwag kang maghiganti. Magtiwala ka sa Panginoon at tutulungan Kanya. Paul also reminded this to the Church of Rome. Roma 12, 17, 19. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng mga tao. Hanggat maaari, gawin ninyo ang makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ang sinuman. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaibaya ninyo ang inyong galit sa Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. One of our pastors in PV quoted this: through Jesus, we find that breaking the chain of violence and winning over the lost soul to Christ is the sweetest revenge. Hindi po ba yan ang ginawa ng Panginoon para sa atin? Jesus surrendered His right to get even to the people who mocked Him, put Him to death, the very same people
who we could say we are part of, just to win us all back to God. By surrendering the right to get even, Jesus take it a little more further by being specific with the context of his time and reminding them in Matthew 5:39, Mateo 5:39, kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Ang version nga ho niyan sa Pilipinas, pag binato ka ng bato, ay batuhin mo ng tinapay na may palamang keso. Yan ho ang mga naging interpretasyon, pero maganda hong maunawaan ho natin ano bang ibig sabihin ng Panginoong Yesus. Bakit ito ho ang naging example po niya nung kanya pong tinatalakay ang mensahe pong ito. During the time of Jesus, hitting a person on the cheek was a forceful insult, but it was not really considered as a violent assault. Jesus was specifying a strike on the right cheek, implying a backhanded slap. It was a symbolic way of dominating and humiliating someone. Ito po ang example sa picture, nakita niyo po. Ganyan po ang sampal na sinasabi ng Panginoon. Hindi po ang palad ang ginamit po ay ang likod ng kamay. Dahil ang konteksto po niyan, according to John MacArthur, the slap or other striking in the face was among the most demeaning and contemptuous act. To strike someone else in the body might cause more physical harm, but a slap in the face was an attack to one's honor and considered to be a terrible indignity. Oswald Chambers adds to this. In the East, a slap on the cheek is the greatest form of insult. Its equivalent with us would be spitting in the face. Epictetus, the 1st century philosopher born a Roman slave, said that the slave would rather be thrashed to death than flicked on the cheek. In ancient document also shows na ang fine po, ang multa, kapag po sinampal mo ang isang tao gamit ang likod ng iyong kamay, ay 2 suntok gamit ang kamao. Sabi nga po ng isang pastor po natin when we were discussing this sa Pilipinas, di ba po, napaka-personal pag sinabi sa iyong sasampalin kita, kaysa pag narinig mong susuntukin kita. Friends, Jesus was not suggesting his followers to stand around and to take the abuse. Hindi ho yun ang sinasabi ho ng Panginoon. Nung sinabi po niya na kapag sinampal ka sa kanang pisngi, ay ibigay mo rin ang kaliwa. Ang sinasabi po niya ay, manindigan ka kung sino ka. Pag sinabi ng tao sa iyo kung sino ka at ito ka dahil sa ginagawa mo para sa akin, manindigan ka. Dahil ang kaanyuan mo at ang katotohanan ay hindi nakabase sa kung anong sinasabi nila sa iyo, kundi sino ka sa harapan ko. Friends, it's not being passive, but it's actively engaging violence with a radical, non-violent approach. Bible Project said this, turning the other cheek strongly declares that the oppressor holds no power for condescending shame because of the victim's honor is not dependent on human approval. It comes from elsewhere. Kung naaalala po ninyo sa ating Beatitude Bliss series, we were reminded that meekness is not weakness. Meekness is controlled power. When we stand our ground, we are saying, or when we are allowing, giving the left cheek, we are not to receive the abuse. Pero ito'y paalala po na ang atin hong dangal at ang atin hong kaanyuan, habang ginagawa po natin ang kalooban po ng Diyos. Maaring sa iba po ay hindi po siya makatarungan. Pero ang ating dangal at kaanyuan ay nakabase po sa pananaw, hindi po ng ibang tao, kundi ang katotohanan at kaanyuan ng ating manlilikha. We are people created in the image of God. We are people saved through His grace. We stand on His truth and the truth that we are given a new life. The truth that we are called to follow His examples. And friends, the way Jesus gave up His right to retaliate, to get even,
to not hit back, we also choose to turn our other cheek. Because this only shows that victory doesn't come with violence, but it comes with love. Kung naalala po ninyo sa Biblia, kahit si Pablo po at si Jesus ay nakaranas po nitong sinasabing slapping on the cheek. They had different responses, a contrasting response when they were both slapped. Sa Acts 23 po, gawa 23, 2 hanggang 5, si Pablo, siya po ay sinampal sa kanyang bibig. Basahin po natin, pagkarinig nito'y inutos ng pinakapunong pari na si Ananias sa mga taong nakatayo sa tabi ni Pablo na sampalin ito sa bibig. Sinabi ni Pablo, hahampasin ka ng Diyos, ikaw na mapagkunwari, nakaluklok ka riyan upang hatulan ako ayon sa kautusan, ngunit labag sa kautusan ang ipinasampal mo ako. Sinabi ng mga nakatayo roon, nilalapastangan mo ang pinakapunong pari ng Diyos. At sumagot po si Pablo, mga kapatid, hindi ko alam na siya pala ang pinakapunong pari sapagkat nasusulat nga, huwag kang magsalita ng masama laban sa pinuno ng iyong bayan. Maaaring nadala ho ng emosyon niya si Pablo, pero ang naging tugon ho niya ng kanya hong ma-realize na ang kanya hong sinagot ay ang punong pari, ay nagbigay galang ho siya din sa kautusan at siya ho ay nagpakumbaba at humingi po ng tawad. Makikita naman ho natin si Jesus nung siya po ay sinampal ng punong pari, paano siya tumugon? Juan 18, 20 hanggang 23, sumagot si Jesus, hayagan akong nagsasalita sa madla at lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo na pinagtitipunan ng mga Hudyo, wala akong sinabi ng palihim. Bakit ako ang tinatanong nyo? Ang tanungin ninyo ay ang mga nakarinig sa akin at alam nila kung ano ang sinabi ko. Pagkasabi nito'y sinampal siya ng isa sa mga bantay na naroon. Ganyan ba ang pagsagot sa pinakapunong pari? Eto na po ang sagot ni Jesus. Kung may sinabi akong masama, patunayan mo. Ngunit kung tama ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Sinampal po ang Panginoong Jesus. Ang kanya hong naging tugon ay tinayuan niya po ang katotohanan. Tinayuan niya po ang katotohanan na hindi po niya binalikan, pinagbantaan o ginantihan ang mga taong nanampal sa kanya. Nanindigan po si Jesus, pero hindi po siya naghiganti. In many cases, real evil and wrong has been done, and in no way is it meant to dismiss any wrongs or hurts that have been done to a person. Hindi ho sinasabi ho sa mga talatang ito na baliwalain at maging manhid sa mga pagkakamali hong ginawa sa atin. Hindi ho sinasabing itolerate ho natin ang mga mali ng tao sa ating paligid. Pero pinapaalala po nito na may hustisya po na ibibigay ho sa kanila at ang hustisya pong ito ay hindi po nating dapat dalhin sa ating mga kamay. Ang pagkakamali ho ng interpretasyon ng mga nakikinig sa Panginoong Hesus nung panahong iyon ay ang hustisya po ay nilagay po nila sa kanilang mga kamay at ginamit po nila upang magbigay katwiran sa mga maling paraan kung papaano ho sila naghihiganti sa ibang tao. Pinaalala ho ni Pablo sa Efeso 4:31-32, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. At wag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa, sa halip ay maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Isa po na palagi nating naririnig, here at Pinnacle Village, we've been hearing this, hurt people. But friends, as followers of Christ, may we not be stuck with hurt people. May we continue to live out a life, a forgiven people, also forgive people. Pwede ho nating piliin na manatili sa puot at galit, hayaang lumago ang pusong may kasamaan, o pwede ho nating panindigan ang katotohanang ang Diyos po ang ating sandigan. Friends, to choose not to fight back doesn't mean that you're coward.
Sa tingin po ng maraming tao, ang hindi po paglaban pabalik ay galawan po ng isang mahina na tao, ng isang duwag na tao. Pero ang totoo po, ang taong hindi agad gumaganti at hindi po agad nagpapaapekto sa mga bagay na pinupukol po sa kanya ay ang taong tunay na may kalakasan. Unang Pedro 2:19-21 naging paalala ho ng Biblia. Ito po, sapagkat kapuri-puri ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan, bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. Maipagmamalaki ba ang magtiis sa parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ngunit magtitiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat nyong lubos na tularan. We were reminded that blessed are those who are persecuted for righteousness' sake. Ang ikatlo po sa naging paalala po ng Panginoong Hesukristo sa talata pong ito ay to supersede evil with good, ang higitan ang kasamaan ng kabutihan. Sabi nga po ng isang awitin, kill them with kindness. In the following verses, Jesus gives 3 more examples on how we can supersede evil with good. Mateo 5:40-42, kung isakdal ka man nino man upang makuha ang iyong damit, ibigay mo ito sa kanya pati ang iyong balabal. Kung pilitin ka ng isang kawal na pasanin ang kanyang dala ng 1 milya, pasanin mo iyon ng 2 milya. Bigyan mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. Titingnan po natin ang mga halimbawang ito at unawain lang ho natin ang konteksto po ng Panginoong Hesus nung sinabi po niya ang mga salitang ito. When Jesus said, hand over your coat, kung isakdal ka nino man upang makuha ang iyong damit, ibigay mo to sa kanya, pati ang iyong balabal, ay nagmumula sa konteksto para ho sa mga mahihirap nung panahon po ng ancient Israel. Meron hong batas ho na kapag ang isa hong mahirap po ay hindi po siya makapagbayad ng kanya hong pagkukulang o utang po, ay pwede yung kunin po ang kanyang mga damit bilang kabayaran. Maging ang kanyang balabal ay pwedeng kunin, pero ho ayon sa batas din ay kailangang ibalik po sa kanya ang balabal para ho pag dumating ang lamig at gabi ay meron ho siyang magamit bilang silong at bilang proteksyon ho niya sa gabi. Pero makikita ho natin na maaaring marami sa mga nakikinig sa Panginoong Hesus nung panahon pong ito ay nakaranas ho sila ng pang-aabuso. They have experienced greed when there's just so much intention to ask from them, even though the necessities that they have, such as coats, were asked from them. At ito po ay pagpapakita po na kapag ang isang tao ho ay nakaranas ng kasakiman, ng labis-labis po na kasakiman, maaari hong tingin niya po sa kanyang sarili ay napakaliit na po. Maaring makita niya ho sa kanyang sarili ay galit po sa mga taong naging sakim po sa kanya. Pero ang naging paalala po ng Panginoong Hesus ay maaaring suklian po ang kasakiman ng mas labis na pagbibigay. Bible Project said this way, whether or not Jesus implies that they should appear naked, some scholars interpret that someone who gives up their coat and shirt is likely giving up their main defense against the cold, putting themselves in an extremely vulnerable position. This obvious vulnerability forces the opponent to come face to face with his callous greed in literally taking clothes of other persons back. And that person's radical generosity would present a striking contrast against their opponent's greed. Pag naging sakim sa'yo, huwag mong suklian ng kasakiman, kundi suklian mo ng pagiging mapagbigay. Jesus is teaching a way of life that trusts in the power of generous response, to not repay greed with greed. But if a person sues you for more, you have to come before that to give him more. Bago pahingin sa'yo, ay ibigay mo na ng buong buo. Ikalawa po, go with them 2 miles. Maglakbay ng 2 milya. Lagi ho nating naririnig yan. Go the extra mile.
Pero may konteksto po ang Panginoon nung sinabi po niyang kung pilitin ka ng isang kawal na pasanin, ang kanyang dala ng 1 milya, pasanin mo yun ng 2. Dahil nung panahon po noon, ang Romanong sundalo po ay pwede pong mamilit ng isang tao, ng isang normal na mamamayan, ng isang Hudyo na bitbitin po ang kanyang mga gamit ng 1 milya sa mga mahilig pong tumakbo. Kapag tumatakbo kayo ng ilang kilometro, nakakahingal at nakakapagod. May weights man yan o wala. So imagine niyo ho yung 1 milya na naglalakbay ka, na may bitbit ka pa ng mga gamit. Kasi nasabi po ng Panginoon ito na sa kanya hong pananaw, habang binabanggit niya ang mga salitang ito, maaaring maraming Hudyo na nakikinig nung panahong huyon na nakaranas ho sila ng ganito pong pagmamaltrato po mula sa mga Romanong sundalo. Hindi naman ho na sinasabi ng Panginoong ayaan na lang silang mang-abuso, kundi makita po ang kabutihan at ang pusong nagagalak na maglingkod sa kabila po ng mga panahon pong ito. Jesus is to tell these people to go the extra mile was breaking the cultural norms and expectation of people. This was not just a call to submit, but to go beyond what was asked. John Mark Comer said it beautifully, in choosing to go the extra mile, we not only humanize those who persecute us, but we also humanize ourselves in the process. Friends, this may apply to our lives. Maaari hong sinasabi ho natin na ito ho isang bagay na nararanasan natin, nakakaranas ho tayo sa ating trabaho, na paminsan po, hindi ho tayo nakakarinig ng mga magagandang komento at magaganda ho na mga papuri. Kahit nagpakahirap na po tayo sa ating trabaho, ang naririnig pa rin po natin ay pangungutya, ang naririnig pa rin po natin ay mga negative comments. And this reminds us that we have to break that norm by continually excelling in our work. If people criticize us or a guest is telling us, di ba ho, yun na nga minsan nag-invite ka sa bahay mo, pinagluto mo na, tapos sinabi, ano ba itong pagkain? O kaya naman, hindi man lang umiti nung kumain sa iyong hapagkainan. Kahit po ganun, is to continue to provide the best hospitality that you could ever give. Kung meron kang kaibigan, di ba, na nangihingi ng regalo, pero sa totoo naman, nakalimutan niya yung birthday mo. Aba naman, you still have to greet that person and give a birthday gift. If someone disrespects you, it doesn't mean that you have to disrespect him back, but you always have to choose to be kind. Kapag ito ho ang ating ginawa, hindi lang ho natin siya ginagawa out of obligation. But when we do the extra mile, it is to show that we're doing what we do out of love and out of sincerity. F.B. Meyer said this beautifully. It was shared by one of our pastors. He said, it is the 2nd mile that tests our character, but the first, there is no controversy. Ang 2 milya ang tunay na magpapakita kung ano ang ating pagkatao. Yung ating obligasyon, pag nagawa lang ho natin ang ating responsibilidad, there is really no discussion about it. But it is when we do beyond what we have to do, that is how we are to show our character. At pag ginawa po natin yun, paalala ho ito sa ating mga mananampalataya, do it voluntarily, not for a king in this world, but for the King of heaven. Obligation dictated the first mile, compassion directs the second. The Roman soldier would no doubt be shocked and wonder why you would serve him, your enemy, when it is not required. Gospel opportunities abound for us to show and to say to others, I serve you because I have been served. In fact, let me tell you about the one who comes to serve us both, who came to serve the world, bearing its burden of sin all the way to the cross. Ang sabi ho ng Roma, 12, 20 hanggang 21, sa halip, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo, kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo. Huwag kayong magpapadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Hebrews 13:16, do not forget to do good and share with others, for with such sacrifices, God is pleased. The last is giving who asks you. Bigyan mo ang mga nanghihingi sa iyo. Verse 42, bigyan mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. It is important to take note that in this verse, hindi po sinabing ibigay lang sa mga tao ang kanilang gusto at ang kanilang hinihingi.
Dahil ayaw ho natin that this becomes a manipulative instruction from Jesus. But what the scripture was saying is to give to whomever asks you. Ang sinasabi po ay tingnan ho natin kung sino po ang nanghihingi. At i-consider po natin kung sino po ang nanghihingi. Matthew 5:42 of the Message version, if anyone takes unfair advantage of you, use the occasion to practice the servant life. No more tit for tat stuff. Live generously. Friends, this is a good reminder. Paalala po sa atin na tayo ho ang unang nakatanggap. Kaya tayo ho ay inaanyayahan ng Panginoon na maging daluyan po ng awa, ng grasya, ng mga pagpapalang una niyang ipinagkaloob po sa atin. Jesus, even when you look at the Sermon on the Mount, all his reminders was an invitation that he was accessible, that his gift of generous grace and love, his service, his ministry is accessible to all. He has been willing to go the extra mile every single time. John MacArthur plays it beautifully. Unlike many religious leaders, Jesus did not seclude himself. His entire ministry was spent in public. He did not have an office. He did not have a study. He did not have a home. Didn't have a church. His entire ministry was in the street, in the field, in other people's homes, in synagogues, and on the road, on the sea, with only occasional retreats into isolation to restore his energy, rest his body, and fellowship privately with his disciples and give them the inside scoop on the parables. But he always came back to the crowds. And the first thing I want to tell you about Jesus is his accessibility. He never turned away from those who are in need. He is always accessible to give generously, abundantly, healing those who are sick. Nagbibigay ho ng bagong pag-asa para sa mga nangangailangan, nagpagaling ho ng mga sakit. Hindi ho niya tinalikuran ang sinumang nangailangan. Tayo po ay dapat magbigay ng may puso hong nagpapasalamat, hindi lang ho sa area ho ng ating mga treasures o finances, but even in our abilities. Friends, there are people around us, our friends, our family members, who might be going through times of despair and they need a friend through us. Minsan ho kahit pagod na, paminsan po, kahit parang gusto na lang ho nating itira sa ating mga sarili. Ito po'y paalala po sa atin, hindi po kung ano lang ho yung meron tayo na nabibilang ho natin sa ating mga kamay, kundi meron ho tayo lagpas sa ating kakayanan. If we're able to live generously, we realize that we have been provided so much by God. If there is no strength anymore, we realize that in our weakness, God is the strength of our hearts. And because of this, we are able to give more to the people who are in need. Ano po ang limitasyon ng pagbibigay? Of course, it is not to tolerate and just give people fish. In fact, we are to teach them how to fish. But here we see that this is not about what we have, but what God has given for us. It is not about us, but who He is in our lives. As we constantly give, maalala ho natin na siya ang Diyos na laging nagbubuhos ng kanyang pagpapala po sa atin. Lagi ho nagbubuhos ng kanyang awa po sa atin. Lagi nagbubuhos ng ating mga pangangailangan, nagbubuhos po ng sagot at mga tugon sa atin ho mga panalangin. Jesus always reminds us that He is the God who will never forsake us, never leave us. He will continually hold on to us. And for many of us here, ang limitasyon din po ng bagay na ito pagdating ho sa ibang tao, katulad ng paano ho tayo binibigyan ng Diyos ay ang pag-ibig po natin para sa iba. Love is the ultimate limit, as David Guzik would say. The issue is not the identity of what is being asked, but the identity of who is asking. Because sometimes giving someone what they ask isn't really loving them. It's hurting them. And sometimes affirming somebody in their behavior and shielding them from the consequences that behavior is not loving them either. It's hurting them. Friends, love is not giving everything that they want, but giving out of love and sincerity those that they need. To our enemies and to the people who hurt us, what do they need? It's grace. To the people who has mistreated us, what do they need?
forgiveness. To the people who is lost, they're doing all these things. Ginagawa po nila itong mga bagay na ito dahil walang direksyon ng buhay po nila. Ang kailangan po nila ay liwanag ng Diyos. At yun po ang dahilan kung bakit po natin kailangan gawin ito. Kung ba't kailangan ho tayong magbigay. Kung ba't kailangan ho natin iharap ang ating mga muka. Kung bakit kailangan po natin ibigay ang ating mga balabal. At kailangan ho natin maglakad ng 2 milya. Jesus said this in John 13:34-35, "A new commandment I give you, that you love one another just as I have loved you. You also are to love one another. By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another." Friends, the law of retaliation. Eye for eye, tooth for tooth. Maaaring naging kultura at gawin na ho yan. Hindi lang ng society, pero baka sa buhay po natin. At ito po ang mga talata pong ito ay nagpapaalala po sa atin si Jesus. Ang kanyang mga aral, ang kanyang buhay, ay nagbibigay ho sa atin ng isa pong mas mataas na antas ng pag-ibig po at paghinto ng sikulo po ng ganitong klaseng buhay. Violence, corruption, mistreatment. And this is the way of Christ. This is how He wanted to address it. The bottom line is Jesus and the love of Christ wants to break everything, the pattern of everything that we do and everything that we are, because He wants to give us a life of reconciliation and He wants to restore our relationships. He's a peacemaker and He's calling us to be the same. Friends, Jesus is not passive or unwilling. Jesus turns His other cheek. To those who mocked Him, He gave His coat. He went for an extra mile when He died on the cross. He actively gave His life because He wanted to break that pattern of retaliation, of violence, and allow justice to be served by giving Himself first. Jesus is the one who stood His ground for the sake of love. Si Jesus po ang tumalikod sa Kanya hong tunay na kaanyuan, tumayo sa katotohanan, at ibinigay po ang kanyang buhay upang tayo ho ay magkaroon ho ng buhay din. Tayo ho ay nakaranas ng awa at grasya ng Diyos. Hindi po para magkaroon ho tayo ng karapatan, para ho ipagmalaki lamang ito, at tayo ho ay binigyan po ng grasya ng Diyos para gawin din po ang mga bagay na tulad ng ginawa niya. As we receive grace, it is also an invitation to give it to others. Roma 5:6-8, sapagkat noon tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, kahit na maaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Friends, when Jesus was saying all of these things, He was showing a different conduct of life. He's meant to break the pattern of violence, of injustice, of mistreatment by the pattern and the language of love. His love that seeks to die for a friend and even to reach out to an enemy. His love was able to give generously so that more people will be restored back to the Heavenly Father. Tayo ho ay magtatapos sa awiting ito, isang bagong kanta, and as we listen to this, let's really reflect on the love of Christ. Maaring kayo ho ay nandito, unang beses nyo ho napakinggan ang mensahe po na ito. Sana ho ang makita ho natin, hindi lang ho ang ating mga pusong binabago ng Diyos, pero ang puso niya ho para sa atin. Na mahal po niya tayo at ang nais po niya sa atin ay isang buhay na matuwid. When everything is wrong and I wanna make it right, when it seems injustice has the final word,
'cause I can't just sit and watch the way we hurt. I see my Savior bound by accusers, blessing the hands that take his life. And I hear him saying, Father, forgive them, showing the world what love is like. Oh, can you hear him say, put your weapons away and follow me. Faith will be my side. I'll fall on my knees to rise until your kingdom comes in all the earth. And the darkness of the tomb meets the brilliance of your light. Yours will always be the final word. I see my Savior bound by accusers, blessing the hands that take his life. I hear him saying, Father, forgive them, showing the world what love is like. Oh, can you hear him say, put your weapons away and follow me. And follow me. We lift our eyes above. We don't battle flesh and blood. We lift our eyes above to Jesus. We lift our eyes above. We don't battle flesh and blood. We lift our eyes above to Jesus. We lift our eyes above. We don't battle flesh and blood. We lift our eyes above to Jesus. We lift our eyes above. We don't battle flesh and blood. We lift our eyes above to Jesus. I see my Savior bound by accusers, blessing the hands that take his life. And I hear him saying, Father, forgive them, showing the world what love is like. I see my Savior bound by accusers, blessing the hands that take his life. I hear him saying, Father, forgive them, showing the world what love is like. Oh, can you hear him say, put your weapons away? Oh, can you hear him say, put your weapons away and follow me? As is come before the Lord, tayo po'y manalangin. Panginoon, kami ho ay patuloy nagpapasalamat. Una sa lahat sa inyo pong pagmamahal, sa inyo pong grasya, sa inyong puso, Panginoon, na nagmamalasakit umaabot
sa bawat isa ho sa amin. Father, we thank you that whenever we look at the Sermon on the Mount, it is not only revealing what's in the hearts of man, but it's also revealing your heart for us. We thank you, Lord, because it's loving and it's gracious, it's kind, it's patient. Salamat, Panginoon o Diyos, sa paalala sa mensahe pong ito sa araw na ito. Panginoon, na kayo ang nagsimulang mamuhay ng katulad nito, aming Ama. That you have given up your rights, that you have stood your ground, and that you have give your life generously. You have fought evil with good. And we thank you, Lord, that you're also giving this invitation for us, Panginoon, na mamuhay ng katulad ninyo, not depending on what we can do because left to ourselves, Panginoon, hindi po namin kaya. Kaya patuloy ho na kaming lumalapit po sa inyo at hinihingi po ang tulong ninyo. Ang tawad po ninyo, aming Ama, sa mga panahon na inilagay namin ang batas sa aming mga kamay, sa mga panahon na nasaktan namin ng iba, sa aming mga gawi, at sa aming pagnanais, Panginoon, na maibalik sa kanila ang mga bagay po na nakasakit ho sa amin. Patawarin niyo kami, Panginoon. And Father, we also come before you, Lord, acknowledging and accepting the invitation of Jesus to be the Savior, Lord God, of moments when we experience hurt and pain, we experience mistreatment, we experience, aming Ama, mga panahon po na kami po'y nasaktan. Na kaysa po kami ay gumanti, ay panindigan ho namin ang katotohanang ang Diyos ang amin hong sandigan. Father, lifting up to you every relationship, those who are going through this reality, Panginoon. Ang inyong pag-ibig ang patuloy na pumuno sa kanilang puso, na ang pag-ibig din pong yan ang maibuhos sa iba, na makita, aming Ama, ang inyong pag-ibig sa pamamagitan ng kanilang pagtugon, sa kanilang pagpapatawad, sa kanilang pag-abot, at sa kanilang pananatili, Panginoon, sa inyong katotohanan. Lifting up every family, lifting up every friendship, lifting up also your church, that we will always and continually be a vessel of your grace, that we will not be afraid to be meek, to stand on our ground, to always see that there's power, Lord, in your truth and in self-control, that there's power, Lord, in your wisdom. Salamat po, Panginoon. We thank you for today, and we give back to you, O God, all glory, all honor, and all praise. Through your Son, Jesus Christ, our Savior, we pray. Amen and amen. Maraming salamat po, Pinnacle Village, and we will see you again next week for the continuation and the conclusion of our Upside Down Kingdom series. Salamat po.